magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, isang maulan na panahon. Kahit maulan man ang paligid natin, ay tayo pa rin po ay magpapatuloy sa pakikinig natin na salita ng Diyos. So, praise the Lord. Kanina bago po mag-start walang kuryente. So, 2 minutes before mag-start yung Rema Foods, biglang nagkaroon ng kuryente. So, praise the Lord. So, yan, exactly 2 weeks ago ay tayo po ay nagkaroon ng Believers Camp. At narinig na po natin ang mga kapastoran natin sa iba't ibang outreaches kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At very sure ako na sa ating lahat ang Diyos ay nangusap at nakuha natin yung billing ng Diyos sa atin. So sa amin po dito sa lugar ng San Mariano, Isabela, bago po ang camping, alam niyo po marami kaming kinontak na sasakyan kasi isa po kami sa malayong lugar. So talagang naghahanap po kami ng van na pwede naming rentahan dahil nga po malayo-layo yan. So kailangan mo talaga ng budget, ganyan. At praise the Lord, alam niyo po kasi nung Sunday na yon bago mag camping, alam niyo po, nakipag-bargainan pa talaga kami doon na tinawaran namin yung sasakyan at nakuha namin sa affordable price yung sasakyan na ginamit namin papunta sa camping. Ngayon po, meron po kaming nasama na buong family po sila. Actually, nitong camp na to, at first, alanganin talaga po na makasama sila dahil buo silang family. Syempre po, yung camp fees, yung hindi lamang po yun, yung maging yung pambayad sa transportation at syempre kakain ka pa kasi nga po dahil ilang oras po yung biyahe namin 10 oras po yung biyahe na yun, syempre kakain ka talaga ng 2 meals na yun, so magastos at syempre during camp ay gagastos ka pa rin. So talagang nung pina-follow up namin, tinatanong po namin sila, medyo alanganin na makasama sila dahil sa financial, pero ang sabi nga po nila, si Lord ang bahalang mag-provide ng kailangan nila. At salamat sa Lord, alam niyo po, dahil during camp, nag-uusap-usap silang buong pamilya, ikinukwento ng head of the family kung paano unti-unti na nabuo yung kanilang kailangan po sa camping. So, yung imagine niyo po, 5 sila, yung camping nila, and then yung transportation namin, yung kasi nasa 1,800 yung pang-transpo ng bawat isa. So, talagang napakalaki. Pero alam niyo po, iniisip nitong nanay na, Lord, paano kaya itong mga gastos namin? Pero, pinatunayan ng Diyos na kahit anong isip mo, kahit anong pag-aalala mo, basta nandun yung faith mo at yung kagustuhan mo na makapunta sa camp, ang Diyos ay magpo-provide. So, nabuo po yung kanilang camping, na buong family sila, at even yung pang-transpo, at nakakatuwa nga po kasi nung pauwi na kami, sila pa yung nagsagot ng aming dinner. So talagang sabi nitong kanilang nanay na ang Diyos talaga sapat-sapat na hindi ka kukulangin at on time yung provision ng Lord sa kailangan natin. Kaya sabi nga niya gano'n nung nag-testify po siya last Sunday na minsan ikaw na yung nag-iisip pero ang Diyos naka-ready na kung ano yung kailangan mo. At isa nga po, sabi niya, isa sa mga bagay na kina-excitan niya ay yung topic nga po natin sa Divided Seminar, yung The Art of Prayer. At alam niyo po, sabi niya, itong nanay na ito ay nabuksan yung kanyang isip kung gaano kalaki yung impact ng prayer natin, na yung environment mo, yung sarili mo, at kung ano man yung nangyayari sa bansa, napakalaki ng pwede nating magawa or yung involvement natin. At sabi nga po niya yung natutunan natin sa camping ay hindi ito matatapos lang nung camp na yon, kundi yung application ay after ng camp. Kasi di ba po maalala natin, after ng camp ay may bagyo pang dumating. Sabi nga po niya, nung papasok yung bagyong na sumunod kay Leon, yan na sabing ganun, ang tama ay dito sa Isabela. Sabi niya, nagpe-pray na siya noon na wag nang
lumakas pa or wag nang tumuloy pa. So, dito na-remind tayo at itong nanay po na to na gaano kalaki ang nagagawa ng panalangin natin. So, dahil nga po sila ay buong pamilya, yung kanila pong bunso ay nakatanggap din po ng gift ng thanks. So, ito pong bata na to, actually, medyo introvert siya. Medyo mahiyain, ganyan. Pero nagulat po ako, siya yung kauna-unahan na nandun sa harapan at gustong tumanggap ng thanks. Kumbaga yung iba, papunta pa lang po sa hall, siya, hindi na siya bumalik doon sa grupo niya, sa tribe niya, nandun na siya kagad. Nagtatanong-tanong po siya habang nandun po kami sa hall, tinatanong niya ako, sabi niya, paano po daw natanggap yung thanks, at marami pa siyang katanungan. At alam niyo po, itong bata na to ay natanggap niya yung thanks nung first day na nagpatanggap. So, sabi ko kung ganun sa kanya, nung tinatanong niya ako, paano ba niya matatanggap yung gift na yun? Sabi ko, magsimula ka dun sa simple desire na talagang gustong-gusto ng heart mo na matanggap mo yun. At surely, matatanggap mo yun. At hindi nga nabigo itong bata na to at siya po ay nakapag-thanks. After niya noon, sabi ko sa kanya, so pupunta ka na kapag prayer meeting natin. Yan, sabi ko sa kanya. So, isa pa po na nakasama namin dito sa San Mariano, nakapag-camp. Actually, bata din po siya, kabataan po siya. Alam niyo po, meron siyang tanong sa Panginoon. At habang kinukwento niya pong ganun, yung tanong niya na yun sa Lord, kasi ang bilin ko po sa kanila ay magtanong sila sa Panginoon. Sabi niya ganun, Lord, napatawad mo na ba ako sa mga dati kong nagawang kasalanan? Sabi ko po sa kanya, nung nagkukwento siya, bakit mo naman naisip yun? Sabi niya, wala po, naisip ko lang. Siyempre, tagal-tagal na po. Naisip ko lang kung nakalimutan na po ba ng Lord yung mga nagawa ko. Yan, alam niyo po yung innocent question na yun. Kasi bata pa nga po siya, 13 or 12 years old lang po siya, na nandun yung talagang yung tanong niya na, Lord, napatawad mo na ba ako? At alam niyo po, sabi niya ganun, habang nakikinig po siya ng sermon, sabi nga po ni Pastor, yung mga bagay na nangyari sa iyo sa nakaraan, ay wag mo nang balikan pa, lalo na kung ito ay nahingi mo na ng tawad. At alam niyo po, nung narinig niya yon, ang sabi niya, na kumbaga na ano siya, na at peace siya, na Lord, salamat, kasi napatawad mo na pala ako. Na nung pinapakinggan ko siya, sabi ko, ano bang nagawa nito? Bata pa naman siya. Pero alam niya po, dun sa camping na yun, yung mga, kahit yung mga maarang para sa atin, simple lang yung tanong na yun, pero ang Lord ay hindi bumibigo sa mga taong naghihintay ng kasagutan. At sabi nga niya, nung last Sunday, sabi niya, alam niyo po, na-stress ako eh. Sabi ko, bakit naman? Kasi magra-rapture na, iniisip ko po yung parents ko. Gusto ko makasama ko din po sila. Yan, alam niyo po yung edad niyang yun, nasabi niya, na-stress ako, na nandun yung kagustuhan niya na, Lord, gusto ko din na yung family ko ay makasama ko sa iyo. Na nandun yung encouragement namin sa kanya, patuloy ka lang kasi ang Lord ay matapat din sa atin. So, isa pa po, nakasamahan natin na nakapag-camp. Actually, ito po ay first time niyang pumunta sa Peniel. Though nakapag-camp naman na po siya before, pero ito pa lang po yung time na nag-camping po siya. At ang sabi nga po niya, ay na-remind siya sa utos at bilin ng Lord sa kanya. So, 3 years ago, ay nag-fasting po siya. At dun sa fasting niya na yun, years ago na lumipas, ay muli pinaalalahanan po siya ng Lord. Dahil ang sagot po sa kanya ng Lord nung time na yun, ay iwanan niya yung lupain at yung kanyang pamilya. So, mayroon siyang pangako sa Lord na kapag natapos siyang mag-aral, ay mag-worker po siya. So, nung time na yun, ang linaw ng sagot sa kanya na darating ang time, iiwanan niya yung kanyang family, yung pinanggalingan niyang lugar, at siya ay maglilingkod. Na meron pa na naginip po siya na sabi ng Lord sa kanya na nandun yung utos na napakalinaw na inuutusan siya ng Lord na maglingkod. However, alam niyo po, dumating yung time na siya po ay nawala sa Panginoon at inabot din ng years yung nawala siya. Pero nung time po na yon, alam niyo po,
siya po ay inabot pa rin ng Panginoon. At alam niyo po, nung time na wala siyang sa Lord, ay nagkaroon siya ng mga sakit, allergy na halos ikamatay po niya. Nung time na tumawag na siya sa Lord, ay na-restore po siya, bumalik siya muli sa Panginoon at gumaling yung mga sakit niya, yung mga bawal sa kanya, kagaya ng milk tea, chocolate, ngayon kahit ilang milk tea pa yata kaya niyang ubusin. At sabi niya, nung time na yun, during camp, alam niyo po, sabi niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi na-restore siya. At di lang yun, ni-remind siya regarding din po sa dito sa divided seminar natin, yung The Art of Prayer, na sabi niya, ganun pala kalaki yung responsibility nating mga Kristiyano o siya bilang isang bahagi ng pamilya na ang laki ng pwede nang maiambag niya sa pamilya niya. Sabi nga po niya, siguro kung inayos niya yung kanyang panalangin, may mga sitwasyon sa pamilya nila ang naiwasan sana. At nandun yung somehow hindi lang, kumbaga, hindi lang encouragement yung natanggap niya during divided seminar, kundi yung napakalakas na prompt na kailangan kong ayusin yung panalangin ko dahil nasa akin yung responsibility kung ano ang mangyayari sa pamilya ko o maging sa bansa na kinabibilangan ko. So, isa pa po na kasamahan din natin, isa po sa nagrema sa kanya ay yung part nung kay Mother Howard. So, naalala po ba natin yung kwento po niya na yan, na itong si Mother Howard, di ba po, buong buhay niya ay nilaan niya na po sa pananalangin. Ilang oras ang ginugugol niya everyday. At kumbaga nandun yung paalala sa kanya personally na bilang Kristiyano, kapag ka ang Diyos ay nanggising o nagtawag ng mananalangin, ay kailangan available ka na magamit ng Panginoon sa ministry ng pananalangin. Kumbaga na-impress sa kanya na kung si Mother Howard, buong buhay na niya ay nananalangin siya, na yun na yung pinaka-duty niya, trabaho niya, na na-instill sa kanya. Itong kasama po natin na ganun kahalaga na maging siya din ay maging available sa pananalangin. At isa pa pong bagay na sabi nga niya ay natutunan niya ay yung sinabi ni Pastor Boy, yung mapa mo sa Panginoon. At yung mapa na ito ay kailangan alam mo kung nasaan ka na. So tayo pong lahat, nandun yung tanong sa atin na, Lord, nakakasunod pa ba ako sa iyo? Nasaan na ba ako sa ministry ko? Na siya mismo, nung narinig niya po yun, na sinabi ni Pastor Boy, na mache-check mo talaga kung nasan na ba sa paglilingkod. At alam niyo po, sabi nga po niya, hindi ka lang talaga may encourage, kundi nandun din yung correction ng Panginoon. Kasi sabi nga po niya, ang isa sa correction sa kanya ng Lord during camp ay yung attitude. Na naalala niyo po yung sabi ni Pastor Boy na huwag kang nagmamurmur or nagre-reklamo. Kasi dumating po siya sa time na nagtanong na siya, Lord, may nangyayari pa ba sa panalangin ko? Or may nangyayari pa ba sa paglilingkod ko? Kumbaga, nandun na yung pagmamurmur or pagre-reklamo. Pero alam niyo po, kinausap siya ng Lord at sinabi ng Diyos, tignan mo kung anong ginagawa ko. Kasi surely ang Diyos ay may ginagawa. So, napakabuti po ng Lord, no? Kasi kung ano yung kailangan ng heart mo, hindi lang niya yung palalakasin ka, kundi yung mga bagay na dapat i-rebuke sa atin, ay sinasabi niya para mas maging maayos pa po tayo. Amen? At sa akin po, personally, actually, alam niyo po, before camp, bago pa dumating yung mga bagyo-bagyo, alam niyo po, dahil nag-iipon nga tayo, nagpe-prepare tayo para sa camp fees, transportation, and everything. Alam niyo po, sabi namin ganun, sa 3 days ng pag-fundraising natin, sabi namin ganun, makukumpleto na natin yung kailangan natin. Ang nangyari po, bumagyo at 3 araw, hindi kami nakapag-fundraising. At alam niyo po, isa sa niremind ng Lord before camp na huwag kang umasa dun sa sarili mong kakayanan na kaya mong ibigay yung kailangan mo, kundi ang Diyos ang magbibigay dito. At alam niyo po, sa 3 days na yun na hindi kami nag-fundraising, pinakita pa rin ng Lord na hindi ka pwedeng umasa lang dun sa bagay na yun, kasi ang Diyos ang great provider natin. Sa madaling sabi po, glory to God,
na buo po yung campi, yung transpo po, at praise the Lord, may panggastos ka pa during camp. Amen? At alam niyo po, isa pa po doon, kasi ako po, personally, sabi ko, Lord, wala naman ako talagang question pa sa ngayon, pero gusto ko ngayong camp ay punuin mo ako. Na Lord, kahit na nandun kami sa admin, may busy man kami, pero Lord, gusto ko makuha ko yung message mo sa akin. At dahil nga po, kami ay nasa pinakadulo ng nakaupo, dun sa likuran, sabi ko, Lord, kahit nandito kami sa dulong-dulo na, gusto ko pa rin maranasan ko yung presence mo. Kasi syempre po, di ba, iba pag nasa unahan ka. Pero sabi ko, Lord, kahit nandito kami sa likuran, punuin mo pa din yung heart ko. At nung time po na yon, habang binabahagi ni Pastor Boy yung regarding sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, ang sabi nga niya, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. So, nung binanggit ni Pastor Boy yung verse po na to, alam niyo po, sabi ko sa sarili kong ganun, oo nga, dati itong verse na to, memorize ko, paborito ko to, pero bakit kaya nakalimutan ko ng mga nakaraan? Pero alam niyo po, nung sinabi ito ni Pastor Boy, sabi ko, Lord, pagdating sa outreaches, dahil may mga sinabi ka na sa aking mga verse patungkol sa panalangin ko, years na lumipas, sabi ko, kukolektahin ko yun at sisimulan kong angkinin muli, Lord, dahil naniniwala akong kalooban mo yung bagay na yun. Kaya nga, sabi ko, Lord, buti na lang, sabi kong gano'n, na napakalaking bagay talaga na nakikinig tayo po sa mga sermon, sa nakakadalo tayo sa camping. At lastly, sabi ko pong gano'n, Lord, gusto ko mapag-pray din ako sa unahan. Nung time po na sabi ni Pastor Boy, nagtawag siya ng 10 worker na sobrang in love sa Lord. Alam niyo po, sabi kong ganun, pag lumapit ako doon, sabi ko, talaga bang, Lord, sa harapan mo ba may kita mong sobrang in love ako sa'yo? Pero Lord, lalapit ako sa'yo. Sabi ko nga, nalapit ako doon sa unahan. At nung time na nandun na po sa unahan, naalala ko nung nagpapanood ng video po noon, nung hapon na yun ng camping, na pinapanood po yung mga previous camping natin. Alam niyo po, sabi kong gano'n, nandun na ako sa altar calling po, nandun sa pinaka-altar, sabi ko, Lord, na-remind ako dun sa video na napanood ko na 2011, ako'y nangako sa iyo na ako yung magpo-full time, at on the same spot, sabi ko, habang ako po ay nakatayo, sabi ko, Lord, ako ay muling nangangako na magpapatuloy ako. At nung time po na yun, naglayan si Pastor Boy, pinagpray niya po tayo, at may sinabi po siya noon, nung pinagpray niya po ko, at nung narinig ko po yun, sabi ko, Lord, totoo ba talaga ito yung nararamdaman ko? Pero alam niyo po, na-realize ko, may mga bagay na maaring ikaw, pinipilit mong isang tabi yung nararamdaman mo o pinagdadaanan mo. Pero ang maganda sa Diyos natin, alam niya yung laman ng heart mo. Alam niya kung ikaw ay malakas, mahina, napapagod or ano man ang kalagayan ng puso mo. At ang Diyos never siyang pumalya na katagpuin tayo. At nung time po na yun, sabi ni Pastor Boy, kumapit ka sa lakas ng Panginoon. Huwag kang susuko. Iyak po ako ng iyak. Sabi ko, Panginoon, ako yung magpapatuloy sa iyo. At lahat ng kapurihan ay sa iyo, Lord. At pagbalik ko po dun sa upuan namin, naalala ko before camp, nung time na bumabagyo po dito, bagyong Christine, meron kaming paulit-ulit po na kanta na pinapatugtog, yung panibagong sigla. Ang sabi niya, tulad ng agila na paiilang lang, ako ay isang agila na paiilang lang, at ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyong nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Alam niyo po, nagbibiroan kami ng mga kasama ko. Literal, sabi ko gano'n, nagngangalit, nagbagyo, kasi talagang bumabagyo po, lakas ng hangin. Pero nung time po na yon, sabi ko, Lord, before camp pa lang, may pangungusap ka na may panibagong sigla na ino-offer mo sa amin
At sabi ko, Lord, salamat kasi hindi natapos ang camping. Last night na, nangusap ka pa, nakuha ko ang bilin mo. At salamat sa Lord kasi tayong lahat ay na-recharge. At kung ano ang kalagayan mo, present situation mo, spiritually, emotionally, ang Diyos nagdamot po sa atin na i-meet ang needs natin. Kaya nga, mapalad tayo kasi ikaw ang pipili na napili ka ng Panginoon na makarating sa camping. At salamat sa Lord, nitong nagdaang camp ay anointing niya yung naranasan natin. Amen po. So sige po, tayo po yung manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, O Diyos, salamat po sa bawat isa na nakikinig, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo, Panginoon, at hayaan mo, Lord, sa bawat mga testimonies pa na aming mapapakinggan sa mga susunod na araw, ano pang mga teaching, ay mapaalalahanan pa kami, Panginoon, at mapalakas. Salamat nga, Lord, sa patuloy na pag-abot mo, sa patuloy na pag-remind mo sa amin. Purihin ka at nakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, tayo po'y mag-ingat at patuloy po tayong sumuporta at manood ng mga Facebook Live